Likas ang yaman at istorya sa nakaraan at pinagtagpi-tagpi ang ilan sa mga bagay na may halaga sa kasaysayan. Higit pa sa pagkalugad sa natatagong yaman ng probinsya, magandang tuklasin rin ang makulay nitong kultura at kasaysayan. Probinsya na matatagpuan sa Bicol Region, katabi ang dalawang lalawigan sa timog, Quezon Province at Camarines Sur. Nasa hilaga naman ito ang Philippine Sea, Lamon Bay sa kanluran at San Miguel Bay sa silangan. Hinangaan ng mga Kastila noon dahil sa angking talino at tapang ng mga Oragon. Lalawigang tinaguriang the gateway to Bicolandia. Magayon ka, Diyos Mabalos, Oragon, marhay na adlaw sa indung gabos, maugmang pag-abot dagos po sa probinsya ng Camarines Norte. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Ang salitang Camarines ay nagmula sa salitang Kastila na Camaranchunes o Camarines na tumutukoy sa maliit na bahay na gawa sa nipa na tinatawag ding kamalig. Ito ay mga kubo na gawa sa kawayan ng mga sinaunang katutubo. Noon pa man ay dinarayo na ang naturang lugar para sa pakikipagkalakalan dahil ito ang entry point ng mga commercial vessels na kadalasang nagmula sa bansang China. Ang mga Bicolano ay pang-apat sa pinakamalaking pangkat na mga Pilipino. Ang kanilang katutubong rehiyon ay tinutukoy bilang Bicolandia. Karamihan sa kanila noon ay namumuhay sa pamamagitan ng agrikultura at pagbubukid. Ang mga matapang na mandirigma at mga pinuno ng kanilang hukbo ay tinatawag na Oragon, na ibig sabihin ay malalakas at matatapang na may dangal tulad ng isang Ginoo. Ayon sa mga historiador, pagdating sa larangan ng pakikipagdigma, hindi rin daw papahuli ang mga Bicolano. Katunayan, noon pa man ay gumagamit na sila ng kanyong tinatawag na lantakas, helmet na gawa sa shell o balat ng pagong at sandatang mula sa sungay ng kalabaw. Lalong nagka-interes ang mga Kastila sa rehiyon dahil mayaman sila noon sa ginto, kaya para maangkin nila ito, gumamit ng daas ang mga Kastila laban sa mga mandirigmang Bicolano. 1571 nang pumasok ang mga Espanyol mula sa Camarines Norte hanggang area ng Ilog Bicol, buong loob na ipinagtanggol ng mga Persang Bicolano ang kanilang teritoryo laban sa mga Espanyol. Naging interesado ang mga konkistador sa lugar mula nung marinig ni Juan de Salcedo na may mga gold mines umano sa Mambulaw at Paracale. Ang mega province na Camarines ay naitatag noong 1636 at nahati bilang Norte at Sur taong 1829 pero pinag-merge ulit noong 1854 at pagkatapos ng 3 taon ay hinati ulit taong 1893 nang pinagsama ulit ang dalawa, pero sa huling pagkakataon ay hinati ulit noong 1919. Maraming pakikipaglaban para sa kalayaan ang ginampanan ng mga taga Camarines Norte. Noong Abril ng 1898 sa pamumuno ni Ildefonso Moreno ay nagpasimula ang mga Pilipino ng pag-aaklas laban sa mga Kastila. Sa kasamaang palad, di nagwagi ang mga ito at humantong pa nga sa pagkakamatay kay Moreno at ng iba pang mga kasapi. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, lumusob ang mga Wences Guerrilla Group sa mga paparating na pwersang Hapon papuntang Dait. Taon-taon pa rin ginugunita ng mga kapamilya ng mga veterano ang paglusob na ito tuwing December 18. Noong namang panahon ng Administrasyong Marcos, naganap ang 1981 Dait Massacre. Ito ay matapos barilin ng mga sundalo ang mga magsasakang relihista na nagpoprotesta para itaas ang presyo ng kopra at para tulugsain ang Administrasyong Marcos dahil sa Coco Levy Fund Scandal. Tinatayang 4 ang namatay at mayroong 50 na mga nasugatan. Wala pang syudad ang probinsya, pero mayroon ditong 12 munisipalidad at bawat isa ay mayroong sariling watawat na dapat sanang tularan ng ibang lalawigan. San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Basud, Talisay, Mercedes, ang kabisera na Dait, Jose Panganiban, Paracale, Vinsons, Labo, Santa Elena at Kapalonga. Camarinense ang tawag sa mga naninirahan sa probinsya
Ang pangunahing dialekto ay Central Bicol, pero nitong mga nakalipas na mga taon ay nagkakaroon umano ng language shift sa lalawigan. Meron ding indigenous people group sa Camarines Norte. Ito ay ang mga kabihog na may sarili ding lingwahe na tinatawag na Manide. Sila ay madalas nakatira sa mga bayan ng Labo, Paracale at Jose Panganiban. Ilan naman sa mga kilalang personalidad na tubong Camarines Norte: Jose Maria Panganiban, na isa sa mga nagsulat noon para sa La Solidaridad sa ilalim ng mga alias na JMP at Jumapa. Siya ay pinanganak sa dating bayan ng Mambulaw. Isa pang bayan dito na nagmula sa pangalan sa tao ay ang Vinsons. Ito ay dahil kay Wenceslao Vinsons, ang pinakabatang lumagda sa 1935 Philippine Constitution sa edad lamang na 25. Siya ang tinaguriang father of student activism ng Pinas at siya rin yung isa sa mga namuno sa pag-aaklas laban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa larangan naman ng pelikula at telebisyon, isinilang sa dait ang aktor at national artist na si Manuel Conde. Kababayan nito ang screenwriter ng mga classic na mga Pinoy films tulad ng Himala at Jose Rizal. Joros Gamboa na tubong Talisay at ang dating mamamahayag ng GMA Network na si Jiggy Manikad ay tubong Jose Panganiban. Kahit hindi nakatapak si Jose Rizal sa lalawigan, ay malaki ang respeto ng mga Camarinenses sa kanya. Sa katunayan, sa dait itinayo ang pinakaunang monumento ni Rizal 2 taon lang matapos siyang barilin sa Bagong Bayan. Dahil din dito, kinugunita tuwing April 15 ang Bantayog Festival sa buong lalawigan. Sa kabisera naman na dait, ipinagdiriwang ang Pinyasan Festival tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Ito ay para ipagmalaki ang kanilang pinyang tinatawag na Formosa, na kahit mas maliit kumpara sa iba ay pinakamatamis naman daw na uri. Di mawala ang agrikultura tulad ng palay, mga root crops, nyug at mga gulay. Siyempre, ang industriya ng pangingisda sa mga bayang katabi ng karagatang Pasifiko. Kapag naman usapang kainang Bicol, di mawala ang mga gata dishes tulad ng laing, sinantulan at ang kinunot na kadalasang main ingredient ay pating at pwede ring stingray o pagi. Ang isa pa ay ang tinumok na hipong binalot sa dahon ng gabi. Pagdating naman sa merienda, mayroong sikat na pastry shop sa Vinsons na nagbebenta ng tinatawag nilang pandecillos. Ito ay tinapay na hinaluan ng pili nuts at pinalamanan ng karamel o yema. Isa pang sikat na tinda dito ay ang kinakaw. Pangakatangi-tanging national wonders ng probinsya, Bagasbas Beach ng Dait na kilala din bilang top surfing destination ng probinsya. Calaguas Islands naman ay mga islang sakop ng Vinsons. Sikat din ito sa mga turista dahil sa mga white sand beaches tulad ng mahabang buhangin. Mercedes Group of Island, Mampurog River, Cadig Cave, Kulasi Falls, Mount Labo, Bicol Natural Park. Kilala ito sa tinatawag nilang bitukang manok o likulikong kalsada. Sa mga man-made structures naman, matatagpuan sa Paracale ang Parokya de Nuestra Señora de Candelaria Church, Rizal Park kung saan matatagpuan ang pinakaunang Rizal Monument sa buong mundo, Pineapple Island Resort at Paradiso Verde Organic Farm and Resort sa Labo. Isa ang Camarines Norte sa mga probinsyang lubos na naimpluwensyahan ng mga mananakop na Kastila, kaya malaking bahagda ng mga taga rito ay may katolikong paniniwala. Sa buong Camarines Norte, nakakalat ang mga lumang simbahan na pepeng saksi sa serye ng himagsikan at tagumpay ng mga Uragon.